Alright, welcome back to Dudut's Kitchen. And today, this is the part 2. Oh, yung tagal ng part 2. Pickleball kasi ng pickleball. Part 2 of cooking Team Payaman Wildcats' favorite food. And today, ang ating nasa lineup ay si Chris Iachino, Ate Venice, Bien. Oy, ganda. Tatlo lang sila kasi nagmamadali ulit ako, maglaro ulit ako ng pickleball. So, unang-una, ang gagawin natin para sa favorite ni Bien, meron tayo liempo. Liempo na nakaminudo cut. Tapos, haluan natin yung liempo ng onting kasim. Laman. Kasi gusto niya daw malaman. Lahat na natin yan. Ang gagawin natin dito ay dinuguan. Para sa dinuguan natin, alam niyo naman, iba ako magdinuguan. Kung hindi niyo pa alam, in-upload ko dati yung dinuguan recipe ko. Pero dahil iba yung gusto ni Bien, iibahin natin yung style. Ito yung medyo typical. Patis, marinate ko lang yun sa patis. Halo, massage para pumasok. Yun! Then, set aside na muna natin yan. Okay? Are you ready, guys? Pwede na tayo magsimula sa dinuguan. Buyas. Bawang. Kadalasan, pag ako talaga gumagawa ng dinuguan, yung may tanglad, may luya, tapos maskara yung ginagamit ko, tapos parang pinapagmantika ako muna yung maskara. Ganun ako magdinuguan. Isa lang natin to and hopefully matry pa ni Bien bago mamaya may mga lakad. Alam niyo naman mga tao rito, mga busy. Okay, sunod natin igisa ang ating karne. Ito yung marinated nating karne. Magtutubig yan mamaya pero hayaan muna natin siyang maiga. Yan, habang nandyan yan, set aside muna natin. Tapos, ito yung dugo natin. Hindi ko dugo Dugo yan nung kinatay, pero dugo siya. Yan, blender natin siya para lahat ng buo madurog natin. Uy! Pag nagbago na yung kulay ng dinuguan natin, saka natin siya lalagyan ng suka at ng laurel. Lagay natin yung suka. Op! Huwag niyong halo eh. Hayaan nyo maluto yung suka. Ang ina to sinalo. Hindi kasi paano natin maayos yung karne, di ba? Kumbaga nilambing mo. Nilambing ko lang, hindi ko inalo. Yung laurel. Pak. Hop, huwag nyo pa rin halo eh, na? Lalambingin lang. Sisiksikin nyo lang. Sisiksikin nyo lang yung laurel. Diyan. Kailangan natin siya lutuin agad kasi pag tumagal at naamoy yung dugo, baka sugurin tayo ng mga vampires. Paano pag naging vampire ka? Paano nga? Sino una mong kakagatin? Slow. Siya, bago natin ilagay yung dugo, palambutin na muna natin ng bahagya. Girl, it's driving me insane. Baby. And I know Ay, gago, narinig niyo yung pagkanta ko, gago. Cut mo yun. After ng mga 10 minutes na simmer, lagay na natin yung dugo. Ayan, tapos ilalagay natin siya nang habang hinahalo natin siya. Sa totoo, yung mga buo-buo na dugo, pwede nyo namang itapon na yon, huwag nyo nang gamitin. Pero ako, ginagamit ko pa rin siya, dinudurog-durog ko lang. Pwedeng, kung walang blender, pwede nyo kaukawin lang ng ganun. Okay. Tapos, hintayin na lang natin yan lumambot at syempre magre-reduce pa yung water niyan, medyo mas lalapot pa yan. Okay? Ayan, kung makikita nyo, yung dinuguan natin, sobrang gumanda na yung kulay, para siyang naging smooth. Lagyan natin siya sili. Okay, yan. Ganda yung tsura. Luto na yung ating dinuguan. Lalagay na lang natin sa plato, tapos okay na yan. Nasa inyo kung gusto nyo pa ng medyo masos, pero ako okay na sa akin yung ganito, yung makapal yung sabaw niya. Okay na sa akin. Tapos, ito, pinapakuluan ko yung ating balon-balunan. Pinapakuluan ko yung balon-balunan natin kasi makikita nyo maraming scum, no? So, mga 10 minutes more and then papalitan ko yung tubig. Ganun, para walang anggo, malinis. Kasi ito ay favorite ni Chino, balon-balunan. Oh, grabe, balon-balunan favorite niya, hindi Gawin naman natin ang, ito medyo mahirap to, Pards, ha? Oh, sige, pakita ko muna. Sa mga nakikita niyo yan, ano lulutuin ko? Oh, hop, huwag niyo ipo-forward, comment niyo muna kung anong lulutuin ko sa ganyan. Puto sinigang? Favorite niya.
Sinigang ampalaya. Kung ang comment nyo ay pakbet Ilocano, tama. So parang paghiwa ng ano, ganyan eh. Sa pakbet daw. Parang bulaklak parts. Hindi mo siya hihiwain ng buo parts. Tapos, ampalaya, ganun din. Kukut-kutin lang natin siya. Sa mga Ilocanong makakanood, kung may mali man akong magawa, pasensya na kayo. Pero I'm trying my best. Huwag natin liit-liitin yung hiwa sa kanya kasi para medyo ma-achieve natin yung medyo may texture pa yung gulay. Siyempre, just how we usually do it. Tubig, tapos asin. Dagdagan natin para kung hindi man pait ang malasahan, alak. Alak naman. Well, lumalabas yung dagta parts, oh. Tandaan lumalabas, oh. Oo nga. Ba't gabi? Pero, kamuti dapat eh. Ako kumuha ng market mister, hindi ako yung nag-park. Puto, diba yung? Sunod ay sitaw. Sunod ay bunga ng malunggay. Ito naman ay para sa ating pakbet. Alam ko na hindi ginigisa ang pakbet ng Ilocano, kaya pakbet Ilocano pakbet. Pakbet ng Ilocano. So, pero ngayon, dahil wala naman akong bagnet na pangsahog, ang gagawin ko, isisir ko lang tong baboy saglit, yung pork. Tutuin ko lang siya saglit and then ahon ko na. Ison lang ng salt. Siyempre, pepper. Pinakbet para sa taong pinakbalit. Ganito yung gusto nating pagkakaprito doon sa, kung wala naman kayong bagnet, no? Prito nyo na lang ng ganito yung baboy nyo. Sunod ay ang kamatis. Durog-durog lang daw eh. Oh. Tapos, sibuyas. Yan, distributed properly kasi hindi mo na siya igigisa. Papakuluan mo lang siya. Tapos yung bawang. Yung gabi, feeling ko isasabay ko na kasi matigas to eh. Sunod natin yung bagoong na isda. Para mas masarap, maglagay na rin ako ng chicken cubes. Ngayon, papakuluin lang natin to at hindi na muna tayo maglalagay ng tubig kasi sabi nila, pag sobrang dami daw tubig ng pakbet ng Ilocano, ano na daw yun? Dinindeng. Bang, bang, bang! Tignan mo pre, oh. Wala pa akong ginagawa, oh. Nagtubig na siya. Oh, lagay na natin to. Malalaki naman to eh. Yung ating karne. Pinakbet para sa taong pinakbalit. So after mga 5 minutes ulit, binuksan ko, hindi ko pa rin po ginagalaw yan. Kitang-kita nyo, ganun pa rin yung pagkaka-arrange niya na. Lalagay na natin yung sitaw. Tapos, lagyan natin ng konting salt. Baka sabihin ng mga legit na nagpapakbet Ilocano, sabihin, wala pong asin paminta yan, sorry. Mali. So, bigyan natin siya ng another 5 minutes, 3 to 5 minutes, and then mimix natin siya mamaya ng pamamagitan ng technique na alam nila yan, pre. Hindi ko alam yung tawag, pero sila alam nila yan. Sige nga, sige, gawin mo. Di ba dapat katawan yung gumagalaw? Eh di hindi nahalo yan. Pero pinaka-favorite ko talagang gulay ng Ilocano ay poki-poki. Palambutin na muna natin to. Tapos ay... Kasi hindi na rin natin siya lalagyan ng tubig. Kasi ang mga gulay naman, nagtutubig naman yan. Okay, so after 5 minutes, papakita ko lang sa inyo na wala pa rin akong ginalaw dyan. Yun pa rin. Wala pa rin nagbago. Okay, balik ko na. At atin na natin siyang i-alog. At wala pa rin nagalaw. Shake it. Let's go. Shake it. Shake it. Let's go. Shake it. Sunod pa kamalasan ang mabuti mo, huwag ka mag-alala, limutin ang problema. Uy! May nagbago doon. Aray ko! Konting mix pa, pre, para kumalat lahat. Okay, pre. Kanta pa, pre. Tikman natin, Pards. Parang ang sarap. Ang sarap, pre. Okay, ngayon, ito naman ang ating adobong balon-balunan na favorite ni Chino. So, unang-una, mantika.
Oh, mamantika talaga para masarap. Tapos lagay na rin natin sunod yung bawang. Hindi tayo talaga nagluluya masyado sa adobo. Ewan ko sa inyo, pero hindi ko kayo judge kung nagluluya kayo. Pero this time, dahil balon-balunan, lagyan natin siya ng konting-konting luya. Kasi pag nag-adobo ko sa balon-balunan, may luya talaga. So, sobrang liliit ng hiwa para kasabay mo siyang nakakain. Ngayon, ito, pinakuluan na natin to ng 2 beses. Pero, alam nyo naman ang balunan, may crunch talaga yan siya. Yan, sama na natin yan. Kasi yung magandang pagkakaluto, isa rin yun sa mga bagay na nakakawala ng lansa. Kaya gisa natin siya ng maigi. Sobrang dali lang nito. Bilis lang nito. Bango, pare! Yan, talagang lutuin nating maigi talaga yung balon-balunan. Okay, lagyan na natin yung toyo. At yung suka. Laurel. Okay. Wait. Adobong balong-balong ng paborito ni Chino. Luto ni Dudu. Dali no. Oh, yan maganda. Mamantika, makulay, may asin, may alat, may tamis. Adobo talaga yan. Kumapit yung kulay, ang ganda. Okay na rin yan. Ito ang ating pakbet. Ang ating bitter melon. Ating adobo na balon-balunan. Ito na, ang favorite ni Chino na balon-balunang adobo, pakbet Ilocano, at ang ating dinuguan para kay Bien. Sana nandyan sila para mapatikim natin. Tikman natin yung gawa nating pakbet. Kasi first time natin siya gawin. Sarap. Tikman din natin yung dinuguan. Okay, so ngayon ipapatikim na natin to kung sino man ang mag-request. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Tuwing ko lahat para sa'yo, no cap. Menudo ng Cavite hanggang Sinigan Trap.